Ave Maria Purissima, sin pecado Ave concebido, Maria sin Purissima, pecado concebido, Ave Maria Purissima. sin pecado concebido. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Naway sa pamagitan ng mabuting balita ang ating narinig ay pawiin ng Diyos ang ating mga kasalanan. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi po. Pakibati yung katabi. Gandang gabi. We are now on our second night of our Novena Mass in celebration of our Marian event come September 28. At dahil dyan, ang ating pagdakila, pagpupuri at pagluluwalhati sa mahal na ingkong. Palapakan natin ang ating mahal na ingkong, mga kapatid. Every time we risk something in our life, if you want something, if you need something, pag may mga bagay na nais mong subukan, nais mong gawin, ngunit hindi ka sigurado, ang gagawin ng isang tao, magdadasal. Amen? Halimbawa, gusto mong mamili ng kurso sa kolehiyo. So graduate ka ng senior high, na you want to choose a course that you think very so much fitting for you. And if you are not sure, you will pray. Mahalin kong, nais ko ho sanang ito ang aking kunin. Mahalin kong ito ang nais kong gawin. But I'm not sure if this is really for me. I'm not sure if ito ba ang kalooban mo, ang nais mo sa akin. So you will pray. Same thing with the risks ng ating buhay. If you want to venture on a business, if you want to apply for a job. Again, pag may isang bagay na hindi ka sigurado, ang gagawin mo bilang isang tinatakan, magdadasal. Amen? Kasi hihingi ka ng biyaya sa langit. Hihingi ka ng biyaya sa Diyos. At alam niyo ba mga magulang at kapatid, every time you pray, maaring hindi mawala ang isang bagay upang masabi niyong, ito na nga. Ano kaya yung bagay na yon? Marami sa atin, we are going to look for a sign. Ayan. Amen? Sabihin natin pag nagdadasal tayo, mahalain kong, kung ito talaga ay para sa akin, bigyan mo ako ng sign. Amen? Meron pa nga nagdadasal Mahalain kong, kung siya na nga ba talaga? Diba? Ang hihingi natin sa Diyos, Lord, give me a sign. Kaya lang kakahingi natin ng sign, ang daming sign Iba pa mixed signals. Amen? Teka Lord, hindi ko maintindihan. Is it a yes or no? Parang nauso pa nga dati yung kukuha ka ng dahon ng malunggay. Nakakita na kayo ng dahon ng malunggay? Grabe na ito kung hindi nyo pa nakita. Kahit siguro sa picture. Di ba yung isang parang ganun nun? Merong maraming dahon, tapos bubunot ka. She loves me? She loves me not. Amen? Kukunin ko na ba ito? O hindi ko kukunin ito? Tapos kung anong matira, ay, kukunin ko ito. Ay, siya na nga pala. Ay, ito na nga pala. Sa dinami-dami ng sign, masasabi natin minsan, nalilito na ako. Masasabi natin minsan, hindi ko na alam. But mga magulang at kapatid, our readings for tonight, through Saint Joseph at yung isang propeta, itong si Jose, he was given a sign. Isang senyales na masasabi nating sana lahat ganito. Mga kapatid, tandaan natin that the dream of Saint Joseph came after the Annunciation. Nung binati ho ni Gabriel, si Mama Mary, of course, she will relay the news to Saint Joseph. Yun ang magaganap at ang mangyayari. And tandaan natin mga kapatid, that Saint Joseph, being just a human himself, talagang ang kanyang magiging response ay yung response ng isang ordinaryong tao. Amen? Yung response niya ay magiging response ng isang ordinaryong tao. But thanks be to God, ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng sign through a dream. Nagbigay ng senyales sa kanya ang Diyos through a dream, and because of that, ang plano ng Diyos natupad, nabuo, nangyari.
Mga kapatid, there are three things that came out because of the dream of Saint Joseph. Ano yung tatlong bagay na yon? Unang-una, because of that sign given by God, because of that dream of Saint Joseph given by God. Unang-una, mas naintindihan ni San Jose ang kalooban ng Diyos. Amen? Mas naintindihan ni San Jose ang kalooban ng Diyos. Ikaw mo nga, kung ikaw siguro si San Jose, bigla mong makakausap si Maria, sasabihin siya ni Maria one day, Jose, nagdadalang tao ako. Aba ko, ikaw si San Jose. Anong reaction mo? Ha? Maria? Ibig sabihin, bukod sa akin ay meron pang iba? Eh, syempre, ang sasagot ni Maria, hindi. Binati ako ng anghel. At ang dinadala ko ay bunga ng Espiritu Santo. Ano kaya response ni Jose? Sasabihin ba niya, okay. Sasabihin ba niya na, ganun ba? Okay, sige, naniniwala ako. Oh, kung kayo si San Jose, you will not believe right after. Maniniwala ba kayo agad? Mga kapatid, this is the truth. Even the closest of your friend, even the closest of your relative, yan, yung pinakamalapit na tao sa'yo, pag kinuwentuhan mo ng mga bagay na masasabi mong heavenly at kakaiba, hindi na agad maniniwala. Sometimes they need proof. Amen? Eh, uso naman sa mga tinatakan eh. Di ba pag nagkikwento tayo ng mga overwhelming stories of faith, ang unang sasabihin sa'yo nakausap mo, hindi nga, totoo ba yan? O yung kausap mo mismo, siya naghahanap ng himala eh. Amen? Siya mismo maghahanap ng himala. Ano bang response si St. Joseph after sabihin ni Mama Mary, nako, mukhang kailangan kong umalis. Parang feeling ko nagtaksil si Maria. Parang feeling ko hindi yung karapat-dapat. Oh? Tayo nga, pag nagkikwento tayo sa kapwa natin, alam mo ba, na ang mahal na ingkong ay ganito, ang mahal na ingkong ay ganyan. Ang daming patotoo ng Diyos sa aking buhay. Kapatid, magpabasbas ka na. Minsan talagang thinking ng kapwa mo na kinikwentuhan mo, ano ba ito sinasabi nitong taong to? Ano ba sinasabi nitong taong to? Mga magulang ko kapatid, because of the dream of Saint Joseph, he was able to understand the will of God more than what he could understand. Alam niyo ang plano ng Diyos, may tatlong bagay. Ang plano ng Diyos, first and foremost, the plan of God will always be outside the laws of nature. Amen? It will always be outside the laws of nature. Pag sinabi ng Diyos na ganito, ganyan talaga. Eh nagbumahanga ng mataas na mataas, remember that? It will always be outside the laws of nature. At ang plano ng Diyos, when it comes to the plan of God, it will always be outside the laws of physics. Alam mo ba yung laws of physics? Ha? Kapag halimbawa, hinulog ko ito, the laws of physics will say, babagsak ito. Amen? Pero pag sinabi ng Diyos na, ihulog mo man yan, hindi yan babagsak. Hindi siya babagsak. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang plano ng Diyos will always be outside the laws of nature and it's outside the laws of physics. At alam natin, ito ang mas mahalagang maintindihan natin. The plan of God will always be beyond human imagination. Amen? It will always be beyond human imagination. It will always be beyond human understanding. Parating ganun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay yung mga plano na hindi kayang maarok ng tao sa kanyang kaisipan. Hindi kayang maintindihan agad-agad ng tao kung gagamitin lamang niya yung kanyang makamundo at makataong kaisipan. Kaya kailangan ng tinatawag na divine intervention. And that was the sign given to Saint Joseph. That dream of Saint Joseph was a divine intervention. Amen po. Masasabi natin kay Saint Joseph ngayon, sana all. Amen? Sana all. May panaginip. Sana all may divine intervention. So that was the first point. Because of the dream of Saint Joseph, because of the sign given to him by God, mas naintindihan ni Jose yung plano ng Diyos sa kanyang buhay at higit sa lahat,
ang plano ng Diyos para sa ipapanganak ni Maria. Amen po? Ano yung ikalawa? Ikalawa, mas naintindihan ni San Jose yung kaniyang pwesto. Ayan, to. Mas naintindihan ni Saint Joseph what is going to be his place in this world. Doon sa panaginip ni San Jose, gustong maipaintindi ng Diyos, Jose, hindi ka bida dito. Amen? Jose, may ginagawa ako. Tandaan mo, Jose, hindi ka main character. Tandaan mo, Jose, hindi ikaw ang spotlight. Sino ang spotlight? The Lord. Ang spotlight, yung ipinagdadalang tao ni Maria. At kailangan ni San Jose, kailangan ni Saint Joseph to fulfill his role nang sa gayon, mabigyan ng spotlight ang Panginoon. Sapagkat at the end of the day, ang Diyos naman talaga ang bida. Siyang bibigyan natin ng kapurihan. Siyang bibigyan natin ng karangalan. Siyang bibigyan natin ng kaluwalhatian. Kaya pinaalala ng Diyos kay San Jose, Saint Joseph, Jose, know your place. Panahon ngayon may termino na nga dyan eh. Yung mga taong hindi alam ang kanyang kalalagyan sa buhay, may termino daw dyan. Alam niyo kung anong termino naririnig ko? Ha? Jollibee. Alam niyo Jollibee? Alam niyo daw yung Jollibee. Grabe na ko hindi yun. Kailan niyo si Jollibee? O hindi ako nagpapromote ng product dito ha? Naririnig ko lang yon. O ano daw yung mga Jollibee? O ayan. Bida-bida daw. Mga taong feeling main character. Sino dito main character? Meron ba dito main character? Wala. Tayo dito mga tita kaninirang na mahal na ingkong, tayo ay binasbasan, tinatakan, hinirang, ginawang lingkod ng Diyos. Not for us to become the main character, but for us to give highlight to the main character. Amen? Yun ang role mo eh. Ang role mo, isa sa magdakila sa Diyos. Ayan. Ang role natin bilang isang lingkod ng Diyos ay bigyan ng spotlight ang ingkong. Siya ang bigyan ng kataasan, kadakilaan, kaluwalhatian. It's not on our own. It's not for us. It's always for the glory of God. Yun ay parating para sa kadakilaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, if sometimes medyo na hihirapan na tayong maintindihan ano ba ang ating lugar sa mundong ito. Tandaan natin, tayo ay lingkod lamang ng Diyos. Tatandaan natin yan. Tatandaan natin parate para hindi umangat ang ating, alam mo yun, hindi masyadong umangat. Tayo dito, lahat tayo dito lingkod ng Diyos. At wala tayong karapatan na sirain ang plano sapagkat tayo ay hamak na lingkod lamang. Lahat yan, dapat alam natin na taga-suporta lamang tayo sa Diyos. Amen po? Thanks be to God because of the dream of Saint Joseph. Hindi natuloy yung pag-alis ni Jose. At mas naintindihan ni Jose na hindi pala ako ang bida dito. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Ano ba itsura niyan? Mukha ba yung bida o kontrabida? Mukha ba yung bida o kontrabida? Hindi. We are all supporting characters of the Lord. Lahat ng ginagawa natin dito, this is not for you. Lahat ng ginagawa natin dito, this is not for your neighbor. This is not just for your neighbor. Lahat ng ginagawa natin dito, hindi lang para sa katabi mo. Lahat ng ginagawa natin dito, higit sa lahat ay para sa Diyos. Hindi ako ang bida dito. Ang bida dito, mahal na ingkong. Amen po? Palakpakan natin mga mahal na ingkong mga kapatid. And, of course, the last, but definitely not the least, because of the dream of Saint Joseph, because of the sign given by God to Saint Joseph, si Jose, pinili ang manatili. He became still, he remained, he retained. He was there.
nanatili lang siya. Because Saint Joseph knew that God will fight for him. Actually, that's part of, that's written in the book of Exodus. Sabi ng Diyos, sabi sa aklat ng Exodus, the Lord will fight for you. Ang kailangan mo lang manatili. You just need to be still. Ang Diyos ay paglalaban ka, ang Diyos ay paglalaban tayo, ang Diyos ay gagawa ng paraan para maging mabiyaya tayo. Ano lang kailangan mong gawin? Piliin natin ang manatili. Amen po? Kahit mahirap ang buhay, kahit mahirap ang mundong ginagalawan natin, kahit mahirap ang maglingkod, kahit mahirap ang sumunod, kahit panahon ngayon mahirap na daw ang lumuhod. Amen? Mahirap na daw lumuhod eh. Oh. Ang nais ng Diyos, piliin mo ang manatili. Because at the end of the day, the Lord will always fight for you. Sa ating mga tinatakan, ang ingkong parati ang magtatanggol sa atin eh. Ang ingkong parati ang magtatanggol sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, we always need to remain intact. We always need to remain still. Dapat tayong manatili sa kung ano ang ating sinumpaang paglilingkuran sa Diyos na ito. At the end of the day, I would say, mga kapatid, Mama Mary was very much not lucky, but blessed. Amen? Magkaiba yung swerte sa pinagpala. Ha? Tayong mga tinatakan, pag tayo ay nakakaramdam ng mga biyaya galing sa langit, it's not because you are lucky, it's because you are blessed. And Mama Mary herself, I would say, she is so very much blessed. Napaka-blessed niya. Siya din naman na nagsabi nun eh. All generations will call me blessed, according to the Gospel of Luke. All generations will call me blessed. And one of the reasons why she was blessed, it's because she had Saint Joseph in her life. Salamat sa Diyos sapagkat yung pagdadalang tao ni Maria ay naging matagumpay. Yung pagdadalang tao ni Maria ay naging maayos. And up until the birth of our Lord, Saint Joseph was there to support. A reminder na tayo ay hamak ng mga alipin lamang ng Panginoon. Amen po. Mga kapatid, on our Grand Marian celebration, hilingin natin at ipagdasal nawa natin na tayo bilang lingkod ng Diyos, we will be able to experience what Saint Joseph experienced in relation to Mama Mary. Sana tayo din, katulad ho ng tagumpay na nangyari kay Ina because of Saint Joseph, tayo rin sana mas maintindihan natin ang plano ng Diyos. Amen? Tayo rin sana, mas malaman natin ano ba talaga tayo, saan ba tayo, at ano ba ang lugar natin sa kaharian ng Diyos. At higit sa lahat, nawa, sa pagpapala, ano man ang maganap sa ating buhay, manatili tayo sa biyaya ng Diyos. Amen? Pero pwede mo bang tapikin yung katabi mo at sabihin mo, dito lang tayo ha? Amen po. O yan, tinapik mo yung katabi mo ha? Balikan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, lalo ka na. Baka kasi ikaw, hindi ka, sabi mo sa akin, ha? Dito lang tayo, lalo ka na. Mas delikado. Amen? Mga kapatid, blessed be God forever. Because of the dream of Saint Joseph, we all know that we are also going to be blessed by mahal na ingkong. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Ave Maria Purissima. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating